Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sinalubong niya yung mga OFWs na na-repatriate, yung latest na batch. Ayan napayakap sa ating Pangulong Bongbong Marcos, yung isang OFW. Yan ang tunay na leader mga kababayan. Kaya tuwang-tuwa yung mga OFW na na-repatriate. Personal na sinalubong ng ating Pangulo. Ayan tuwang-tuwa yung ating Pangulo kasi ligtas sila na nakabalik with the officials ng OWA at DMW, si Kakdak, kasama yung pamilya. Yan Sa Villamor Air Base yata ito mga kababayan, dinalubong ng ating Pangulo. Mindanao OWA, pati si Secretary ng DSWD, Gatchalian, nandun sa kanilang pagsalubong. Walang mapagsidla ng tuwa yung mga OFW, naligtas silang nakabalik. Malinaw na hindi nagpabaya yung ating gobyerno. Taliwas sa mga pinapalabas ng mga DDS. Yan O di ba? Mga kababayan, halos mapaiyak din yung ating Pangulo nang yakapin siya ng isang OFW. Sabi dito sa report ng Presidential Communications Office, patuloy ang repatriation efforts at suporta para sa kaligtasan ng mga OFWs. Ligtas na nakauwi ang 343 repatriates na kinabibilangan ng 317 OFWs at 26 dependents mula sa Kuwait, Bahrain, Qatar at Saudi Arabia sakay ng ika-4 na chartered flight na dumating sa Villamor Air Base kasunod ng patuloy na hakbang ng pamahalaan upang tiyakin ang kanilang kaligtasan sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa ilang bahagi ng Middle East kasabay ng personal na pagsalubong at pagkumusta sa mga dumating na repatriates. Pinangunahan ni President Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong pinansyal, serbisyong medikal at psychological support kasama ang mga programang pangkabuhayan at reintegration. Ngayon, umatake na naman po yung mga DDS influencer. Minasama. Talaga yun. Damn if you do, damn if you don't. Una, yung reklamo mga kababayan nila, bakit daw yung ating Pangulo hindi personal na sinasalubong? May ibang schedule yung ating Pangulo. Ngayon, libre. Hindi sinalubong niya. Galit na naman. Galit ulit sila, mga kababayan, kasi sinalubong ng ating Pangulo. Ito na naman yung post nila. Lights, camera, char. Ayan, si Elmer Galbot, DDS, isang DDS influencer mga kababayan. Damn if you do, damn if you don't. Talagang walang daing padumanan. Ganyan katoksik itong mga DDS mga kababayan. Lahat pinupuna nila at lahat masama, kahit mabuti masama. Ang tanong natin, hanggang ngayon, asa na yung eroplano ni Sara? Sabi niya, ang dali-dali. Naka-4 ng chartered flight yung ating Pangulo. Ni isa, kay Sara, wala pa. At sabi natin, malamang sa malamang, yung ibang na-repatriate mga kababayan, DDS, hindi na lang kumikibo. Kasi mapapaya sila, mga kababayan, kung magrereklamo pa. O ngayon, inaatake pa rin, mga kababayan. Gumawa ka ng mabuti, masama. Gumawa ka ng masama, lalong masama. Bakit niya, Mr. Maravillas, may ginagawang masama yung ating Pangulo? Wala man nga po na ginagawang masama. Lahat mabuti. Pero lahat masama ang nakikita ng mga DDS. Talagang toxic, mga kababayan. But anyway, tuloy lang sa pagtrabaho yung ating Pangulo. Sabi ng balita sa abogado.com.ph, Marcos is balancing everyone's needs, not just transport sector.
Marcos weighing use of emergency powers on fuel excise taxes after all conditions are met, sabi ng Palasyo Malacanang. Sabi dito, Marcos hindi EPAL, Palace Defense PBBM presence at aid distribution event. So pati yung distribution, tinawag pang EPAL. Bakit kayo, bakit hindi din kayo gumawa ng distribution? Unang-una, yung Pangulo po, dati na niya yung ginagawa ever since after siyang manalo. Talagang siya yung nangunguna sa distribution kasi gusto niya maayos. Lahat ng distribution dapat personal yang nakikita. Yan ang leader on the ground, mga kababayan. Hindi yung utos lang ng utos. Habang siya sasagawa ng mga meetings at pag-utos sa mga leaders niya, sa kanyang mga cabinet secretaries, gusto niya aktual na nakikita yung implementation ng mga programa. Anong ba problema ninyo doon? Di ba? Yun ang natura ng ating Pangulo. Tumulong na lang kasi kayo kasi palala ng palala yung gira. Yan ang latest na breaking. The war in the Middle East could see the world face its worst energy crisis in decades. International Energy Agency Chief Fatih Birol warns, describing the situation as very severe. Sabi po niya, nakita ninyo, kaya yung sabi ng ating Pangulo, ang kailangan natin, bayanihan, at dapat may balancing. Ayan Marcos is balancing everyone's needs, not just transport sector. Yung transportasyon, reklamo ng reklamo. Kaya nga kayo binibigyan ng ayuda, 5,000 at hindi lang yan once hanggang may gira, tuloy-tuloy yung pag-ayuda para hindi na kayo humingi ng additional Kaya sinuspend ng ating Pangulo yung fare hike kasi lalong lalala. Sinubsidize na kayo. Ano pa problema ninyo? Bakit kailangan ninyong mag-strike pa para kastiguhin yung mga mamamayan? Lahat naman ginagawa ng ating gobyerno. Yung sa LRT, MRT, 50% na lang yung pamasahe. Kaya nga tuwang-tuwa yung mga mga mananakay. Ang yung Pangulo lang tigil sa trabaho. Yun yung ating Pangulo. Saan galing to? Nakapanayam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga magsasaka mula sa Barangay San Agustin, San Ramon, Bula, Camarines Sur ngayong Lunes. Ngayon pa lang pala pumunta sa Camarines Sur. Bumalik na naman po siya. Kaugnay ito ng inspeksyon ni PBBM sa naigawad na solar-powered pump irrigation project sa San Agustin, San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative. Ibinida naman ni SARF FEC Manager Arthur Rabihe na mula sa 300,000, 400,000 15 gastos nila noon sa kuryente, halos wala na silang binabayaran ngayon sa tulong ng nasabing proyekto. Binisita ng ating Pangulo. Di ba? Maray na aga. Yan ang presidente po, napakasipag. Sige lang trabaho ng ating Pangulo. Isang dosenang kaban para sa matubig. Kada-karya. Oo, yung bill. Dati din. Tapos magkano na. Sa ngayon wala na. Sampay ito. Yung parang ilakot pa ng galaw. Wala namang nagalaw. Ito yung binisita ng ating Pangulo. Solar-powered irrigation project sa Camsur. 332 million irrigation project para ma-boost yung produksyon ng pagkain. Gano'n ang ating Pangulo. Diba? Mga kababayan? Ayan
Ganon kasipag yung ating Pangulo. Tuwang-tuwa sila. Ayan siya mga kababayan. Personal na nakausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga magsasakang miyembro ng New Mata Orok San Jose Sagrada Familia Baligang Viejo Multipurpose Cooperative sa Minabala, Camarines Sur. Kasabay ng pag-inspeksyon niya ng solar-powered pump. Yan napakaganda mga kababayan. Di ba? Para hindi magutom yung mga tao. Solar-powered irrigation para sa mga magsasaka. 1,200 na magsasaka ang magkikinabang nito mga kababayan sa patubig. Di ba? Ang mga ginagawang project ng ating Pangulo, may kabuluhan. Ayan siya, mga kababayan. Ayan o. Ayan ang ating Pangulo. Inspection niya yan. Padala to mismo ng Presidential Communications Office. Tuwang-tuwa yung mga tao. Di ba? Ganyan sinasalubong ng mga tao yung ating Pangulong Bongbong. Tuwang-tuwa po yung mga tao doon. BBM, Bicol po to, Minabalak sa Camarines Sur. Laging pinagkakaguluhan yung ating Pangulo. Napakasipag. Selfie palagi siyempre. Di ba? Kasama na yon sa trabaho. Yan yung pagbisita ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Tapos walang natigil sa paninira yung mga DDS. Pakinggan natin yung press briefing ni Yossi Castro kanina. Hi, Marcela Lili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, during the first day of the distribution of ayuda for tricycle drivers, there were some elected officials who have joined the president. So may we know what happened to the implementation of the anti-EPAL provision on the 2026 national budget? Okay, ito ba yung unang araw na nagpabigay ng ayuda sa mga tricycle drivers kung saan nandoon ang Pangulo? So, sino yung mga opisyal na binabanggit natin? Mababanggit ba natin na si Mayor Isko Moreno at saka si Mayor Francis Zamora? Okay, yun po kasi po ay isang event na kung saan pinuntahan po ng Pangulo at kinakailangan po nandoon po ang Siyempre. host. Sa Manila po ginanap. Dapat nandun ang mayor. Kaya nararapat lamang po na si Mayor Isko Moreno ang sumalubong at tumanggap sa ating. Correct. Patungkol naman po kay His Mayor office, Francis Zamora, siya naman po ang National President of the League of Cities na siyang kumakatawan sa city mayors. So, ibig sabihin po, since ito po ay proyekto ng Pangulo para sa mga tricycle drivers kung saan ang LGU mismo nakakaalam kung sino yung mga benepisyaryo. Alangan man wala yung mayor. Si Mayor Francis Zamora. On other issue, Yusek, I understand you had an interview over the weekend saying that we are not yet in a crisis situation despite the increase of the oil prices. But then, in an ambush interview last Thursday in Bataan, the president himself used the term crisis. He said we had to accelerate all this because of the oil crisis that is happening. Itong problema because of the war in the Middle East. Pakipaliwanag po. Okay.
Pag sinabi po natin ng oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na mayroon tayong oil crisis dahil kompleto po tayo at enough po ang supply ng langis. At nagpupursige po ang DOE at ang pamahalang ito sa utos na rin po ni Pangulo Marcos Jr. na hindi mawala ng patid, hindi mapatid ang supply ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Garin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Ang nais pong sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po ng Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Last na lang, Yusek, at what point can we say na we are already suffering from a crisis? Sa ngayon, hindi po natin masasabi dahil patuloy pa rin po ang pagsusumikap ng ating gobyerno na hindi mapatid ang supply ng fuel, ng produktong petrolyo sa atin. Sunod na tanong mula kay Alvin Bagasar, Radyo Pilipinas. Yusek, magandang umaga po. Yusek, sa nangyayaring oil price increase, does the policy this na parang sobra-sobra naman yung ipinapataw na pagtaas sa presyo since ang sabi rin naman ng Pangulo, meron tayong enough supply ng 30 hanggang 60 days. Parang lumalabas kasi Yusek na yung presyo ng mga inangkat na langis ng mga oil companies. Nakuha nila sa mababang halaga pero ngayon, ibinebenta nila sa napakataas na presyo. Actually, napaka-common yan na question. Pero common question, pero parang mahirap ipaliwanag. Pero dahil dyan, mas bababawan natin kung paano natin maipapaliwanag ito sa taong bayan. Okay, under the regulated downstream oil industry framework, base na rin po sa RA 8479, ang oil companies po na presyo ng produkto nila ay babase sa prevailing international benchmark prices. Primarily mean of Platts Singapore or MOPS sa bawat pricing cycle. So yung oil companies po, gumagamit po sila ng FIFO, first in, first out accounting. No? Ito po yung ginagamit nila ngayon. Kung saan yung produkto na ibinebenta sa ngayon ay base sa presyo sa current or near current international market prices at hindi sa historical acquisition cost noong patungkol sa kanilang inventory. So, yung pump prices po ngayon ang nagre-reflect ng current global market conditions kahit na yung kanilang inventory ay nabili nila sa mas mababang presyo. So, kasi ganun po ang umiiral sa ganitong klase na sistema kung meron deregulation law or deregulation law. So yun po ang umiiral. Pump price reflect current global market conditions. So hindi po ang DOE ang makakapagdikta ng presyo ng gasolina, ng fuel, dahil nga po meron tayong oil deregulation law. Ang tangi lamang pong mare-regulate ng pamahalaan ng DOE ay kung sila ay lumalabag sa benchmark at kung may pang-aabuso. So, ibig sabihin, sa madaling salita, kung meron silang inventory noon, ang gagamitin nilang presyo pa rin ay yung current international market price. Pero pag bumaba naman yung presyo ng gasolina, kahit nabili nila ito ng mas mataas, kailangan pa rin silang sumunod kung ano ngayon yung current market price na mababa. So, ganun po yung nagiging sistema po kapag ka po may oil deregulation law na pinapatupad.
Salamat po, Yusek. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7. Yusek Claire, good morning. Ang basihan po natin sa pagsabing wala tayong oil crisis ay dahil may sapat tayong supply. But I think we can all agree na ang presyo po ngayon ay, would you say crisis levels ang presyo because of the very sharp increase? Ang sabi po kasi ni Secretary Sharon, may dalawang klase po ng crisis. Sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabihing crisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. So yun po yung pananaw ni Secretary Garin. May mga nag-call out po sa inyo for downplaying the situation. Gaya po niyan, hindi natin sinasabing oil crisis in pricing but a mere price disruption. May mga nagsasabi po na mas maganda siguro sabihin ng gobyerno ang tunay na sitwasyon and not downplay. How do you respond Wala to that? naman tayong downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Lahat ginagawa. Nandiyan na rin po ang pagbibigay ng tulong ng DSWD, nandiyan po ang pagtatrabaho ng DOE, pati po ng DA at ibang ahensya. Isama na po natin ang DSWD. So in other words, ayaw po na maramdaman ng mga kababayan natin na may kulang tayo sa supply. Kompleto po ang supplies natin sa krudo, sa oil, sa fuel, pati po sa pagkain. So, siguro po kung ikukumpara sa ibang bansa, mas napagbibigyan po ng atensyon ng Pangulo na dapat na ang mga kababayan natin, kahit presyo po ay tumataas dahil nga po ito ay dulot ng sigalot sa Middle East, gusto niyang iparamdam ng Pangulo na kaya ng gobyerno, nandiyan ang gobyerno para sa taong bayan, at hindi po pababayaan ng Pangulo at ng gobyerno ang mga nararanasan natin. Pero, katulad ng sinabi niya sa kanyang mensahe, tayo po ay magtulungan. Kung may kailangan matipid, kailangan magtipid. Hindi po kasi natin mapapasubalian. We just cannot ignore the issue that there is really crisis in Middle East. At nagiging party po tayo dito, kahit gustuhin, hindi man natin gustuhin, talaga pong maaapektuhan tayo. That's the reality. Yusek, speaking of prices, when does the President intend to use his emergency powers already granted to him by Congress to lower or suspend excise tax on petroleum products? Sa ating pong pagkakaalam ay hindi pa po yata na ibibigay. Sa aking pagkakaalam, ang update sa akin noong Sabado ay hinihintay po na maibigay sa Pangulo para mapirmahan. Sa akin pong huling pagkakaalam. Pero pag nandiyan na po yan, pipirmahan po agad ng Pangulo yan. At lahat ng maaaring gawin at hindi lalabag sa batas at hindi lalabag mismo doon sa batas na sinusulong ngayon patungkol sa emergency powers, gagawin po yan ng Pangulo. Sorry, with the indulgence of the group, last na lang po, ma'am. May mga nag-express po ng reservations or concerns about the sustainability and sufficiency of steps being taken so far, tulad po ng subsidies, cash subsidies. Ang Pangulo ho ba bumuuna ng, crisis committee, crisis management team para ho mag-isip ng iba pang pamamaraan should this drag on? Okay, bago pa po may nag-suggest na gumawa ng crisis committee, nag-utos na po ang Pangulo na maggawa officially ng crisis committee. So hintayin na lamang po natin ang dokumento if pina-finalize na po. Composed of whom? Pina-finalize pa lang po yung dokumento. So hindi ko po mabibigay muna yung detalye, although I have a draft, pero saka na po natin kapag ka mo na-finalize na. Thank you very much. Okay. Sunod na tanong mula kay Luisa Cabato, Inquirer.net. Good morning po, Yusek. Some drivers say that the 5,000 cash assistance from the government is not enough to cover rising fuel prices, especially since ginagastos din daw po nila yun sa ibang pangangailangan nila. And thus, the Malacanang see the need to implement another tranche of cash assistance on top of the fuel subsidy. Opo, kinausap po natin mismo si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD patungkol po sa maaari pang madagdag na ayuda sa ating mga kababayan.
At ito po ang kanyang sinabi. Ayon po kay Secretary Gatchalian, sa utos na nga rin po ni Pangulong Marcos Jr. na magkakaroon pa po ng karagdagang ayuda. Unahin lang po, we have to time it, sabi po niya. At ito pa rin po ang kanyang sinabi, na po, in the coming days, DSWD will continue to release cash assistance to affected public utility drivers, and this will be done in tranches. End of quote. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Follow-up lang din po doon sa question on oil crisis because you have lawmakers labeling din po itong sitwasyon na isa ng crisis katulad ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian. Ang sabi niya po, oil crisis na po ang nararanasan ng ating bansa, hindi na ito tungkol lamang sa pagtaas ng presyo ng langis. Ramdam na ang epekto nito sa iba't ibang bilihin, gaya ng pagkain at transportasyon, hindi na maaaring pagpaliban ng pamahalaan ang sitwasyon. Ano po ang komento doon? Ang pangyayari po ngayon at ang sigalot sa Middle East, hindi naman po talaga mapagpapaliban yan. Pero yung impact po ng krisis sa Middle East, yan po ang tinututukan ng Pangulo para po masoften, no? Masoften po yung impact sa atin ng krisis sa Middle East. So lahat po ng ayuda na kakayanin ng gobyerno, yan po ay ipapadama at ibibigay sa ating mga kababayan. For wage increase, actually they're lobbying na ipasa na rin yung legislated wage hike. You have labor leader Sonny Matula saying na gipit na ang mga manggagawa. Tama naman na kailangang mag-adjust, pero ang manggagawa na matagal nang nag-a-adjust. Yung hinihingi daw po na wage hike ay recovery na lang dahil kulang na talaga ang sinturon para mabuhay ng maayos ang manggagawa, lalo na yung sitwasyon ngayon. Ano pong comment ng palasyo? Sa pananaw po ng Pangulo, lagi po niyang inuutusan ang DOLE at ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board na aralin at kung maaaring dagdagan ang sweldo ng ating mga manggagawang Pilipino. At yun naman po ay pinapatupad. At halos taon-taon po ay nagtataas po ng sweldo. Pero patungkol po sa pagtaas po ng sweldo na 200 pesos, tingin po natin ito po ay nasa kamay po ng Kongreso. Last na lang po on possible help din po sa mga kababayan natin. You have Congressman Toby Chanco proposing a bill that would freeze rents and defer loan payments to cushion the adverse effects of rising fuel prices. Ito po ay temporary freeze sa residential and MSME commercial rental rates. Ito po ba ay isa rin sa pinag-aaralan ng gobyerno kung pwedeng gawin? Hindi pa po nababasa malamang ng Pangulo ang version. So kung magkakaroon po sila ng version at ibibigay sa Pangulo, pag-aaralan po ito. Thank you po. Sunod na tanong mula A price cap for imported rice. What is the assessment of the President regarding this proposal po? Actually, sabi po ni Secretary Kiko Laurel, ay nagbigay na po sila ng rekomendasyon sa National Price Coordinating Council para magkaroon ng deliberation patungkol dito. At ang kanilang price cap na isinangguni ay 50 pesos for imported rice. So, ito po ang ibinigay din ng mungkahi ni Secretary Kiko Laurel kay Pangulo. So, ito po naman ay sinusuportahan. What is the main purpose po of this committee? Of course, kapag po binigyan natin ng sinabi po nating crisis committee, ito po ay tututok. Lalo-lalo na kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, paano hindi mapuputol ang supply ng ating mga pangangailangan sa oil, sa fuel, at sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Sunod na tanong mula